Praise God, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mga pagkakataon po ito. Ako po ang inyong kapatid, Pastor Butch Luterio, kabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Worth. Minsan pa'y muli ako po'y narito upang magbahagi, mag-share ng ilang katotohanan mula sa banal na kasulatan. Atin pong pagbubulayan sa pagkakataong ito yung paksana patungkol po sa salvation o kaligtasan. Bagamat maraming aral patungkol sa salvation, sa kaligtasan, lahat ng sektang pananampalataya ng sangkakristyanuhan ay may iba't ibang aral, paniwala patungkol ho sa aral ng kaligtasan. Kaya sa pagkakataong pong ito ay yan din ho ang aking dadalhin. Kaligtasan, salvation. Pakinggan po niyang sabi sa Gawa, Kapitulo 4. Ang talata ay 12, wika ng Bible. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na suwakat nating ikaligtas. Kaya ang Panginoong Jesucristo, bago siya umakyat sa langit, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, ang katubusan ay ginawa ng Panginoon doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, kasabay ng pagkabubo ng banal na dugo ng Panginoon, at ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya ang wika ng Bible, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas, kundi sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan po ay hindi ho ito magagawa ng tao sa pamamagitan ng kanyang sariling paraan o ng kanyang sariling kakayanan. At tayo ho bilang mga tao sa ating sarili ay hindi ho natin maililigtas ang ating sarili. Pakinggan ho natin yan sa Isaiah. Ang kapitulo ay 44, ganito po ang wika ng Biblia, ang talatay 20. Siya'y kumain ng abo, iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya maililigtas ang kanyang kaluluwa. O makapagsasabi, wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay. Kaya ano ang patutunan ng Biblia? Hindi niya maililigtas ang kanyang kaluluwa. Kaya walang makapagliligtas ng kanyang kaluluwa sa kanyang sarili pamamaraan. Pakinggan pa natin yan ang sabi sa Isaiah. Sa awit 89 verse 48. Ganito pang wika ng banal na kasulatan. Sa awit 89 verse 48, ang wika ng banal na kasulatan, sinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan na magliligtas ng kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Siyol? Kaya ito ho ay pangalawang talata na pag ang tao ho ay namatay o ang sa kanyang sarili siya ay namatay, ay hindi ho talaga niya maililigtas ang kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Siyol. Kaya tayo po bilang tao, wala ho tayong kakayanan para mailigtas natin ang ating kaluluwa sa ating sariling pamamaraan. Pakinggan pa natin yan sa awit 47. Ganito pang wika ng Biblia. Sa awit 47, ang talata ho nito ay awit 49. Ang talata ho nito ay 7. Ganito pang wika ng banal na kasulatan. Wala sa kanyang makatutubos sa anupamang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Kahit ang Diyos pala, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi kayang bayaran
ang gagawing pagliligtas ng Diyos. Hindi ho natin mababayaran. Panginoon, babayaran na lang kita. Panginoon, mag-i-indulhensya ako para maligtas ang kaluluwa ko. Hindi po. Sapagkat ang Diyos pala ay hindi ho siya mababayaran ng anumang bagay kapalit ng kaligtasan ng ating kaluluwa. At kahit po si Maria na ginamit ng Diyos para maipanganak ang Panginoon bilang tagapagligtas ang ating Panginoon Jesucristo. Kahit po si Maria na kagaya ho nating tao. Si Maria ay hindi Diyos. Si Maria ho ay kagaya rin nating tao. Na ang sabi sa Lucas Kapitulo 1, ang talata nito mga kaibigan, mga kapatid ay 46. Yan. Talatang 47. Lucas Kapitulo 1, talatang 46 hanggang 47. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. May kaluluwa si Maria. Dinadakila ni Maria ng aking kaluluwa ang Panginoon. At nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Kahit si Maria ay tinatawag na naging ina ni Jesus sapagkat siya ginamit ng Diyos para maipanganak ang Panginoong tagapagligtas, ang ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi sinabi ho ni Maria na siya Diyos, kundi ang sinabi ni Maria, siya ay may kaluluwa at dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. May kaluluwa si Maria, kagaya ho natin bilang tao. At ang sabi, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Kaya alam ni Maria na yung kanyang ipapanganak ay hindi lamang tinawag na tagapagligtas, kundi tinawag ni Maria sa Diyos na aking tagapagligtas. Alam pala ni Maria na yung inilagay ng Ama mula sa langit, isinugo ng Ama, ipinadala sa tiyan ni Maria, ang Panginoon, tagapagligtas, hindi lamang pala tinawag ni Maria na tagapagligtas yung kanyang ipapanganak, kundi ang sabi, ito pala ay tinawag ni Maria na sa Diyos na aking tagapagligtas. Kaya si Maria mismo ay nangangailangan ng kaligtasan. Gaya rin ho natin bilang tao. Ang tanong ngayon mga kaibigan, ang tanong, alamin natin ano ang ibig sabihin ng salvation. Sa salitang Greek, ang salvation ay tinatawag na soteria. Soteria. Ito po ay noun. Denote salvation, preservation. Yan pala ang meaning ng soteria. Salvation, preservation. Yan. At sa Hebrew ay katumbas din ng kahulugan. Na sa Hebrew word, ang salvation ay Yesha, meaning salvation. Kaya yung salitang Greek ng soteria at Hebrew ng Yesha patungkol sa salvation, pareho lang po ang kahulugan nila, pumapatungkol sa salvation, kaligtasan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ito ho palang kaligtasan, ang wika ng banal na kasulatan sa Gawa 28, talatang 28. Basahin po natin yan. Yang sa Gawa 28, ang talata ay 28. Maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil. Sila'y makikinig naman. Kaya ito ho palang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay ang layunin ng Diyos na ating Ama ay ipinadala niya ang manunubos, ipinadala ng Diyos ang kaligtasan. Yan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nang siya ay hindi kinilala ng mga tao, hindi siya sinampalatayanan, siya ay binugbog, nahirapan, nagpakasakit, hanggang sa siya ho ay ipinako sa krus, namatay, sinaksak ang tagiliran, lumabas ang tubig, at may kahalong dugo.
tubig at dugo, nabubo doon sa bundok sa krus ng Kalbaryo. Namatay ang Panginoon, nabuhay na maguli, at sa pamamagitan ng banal na dugo, pagka tayo lumapit at sumampalataya, tatanggap tayo ng kaligtasan, katubusan ng ating kaluluwa. At ang Panginoon hindi siya nanatiling patay, siya'y umakit sa langit. Kaya ang kaligtasan, ipinadala ng Diyos para tanggapin natin. Purihin ng ating Panginoon. Ngayon, may mga paraan ho pala na ginawa ang Diyos para maipadala niya at matanggap natin ito pong makalangit at regalo ng kaligtasan na tatanggapin natin. May paraan ho pala para matanggap itong kaligtasan. Dahil ang Panginoon nasa langit na eh. Ang Panginoon nasa langit na. At dahil ang Panginoon ay nasa langit na, nagpapatuloy ho pa rin ang pagpapadala ng Diyos ng kanyang pagliligtas sa sangkatauhan para huwag maimpyerno ang mga tao sapagkat tayo ay mahal ng Diyos. Ngayon, ano ho ang paraang ginawa ng Diyos upang maipadala ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa lahat ng tao? Dahil ang Panginoong Hesus ay nasa heaven na, nasa langit na, kasama ng Ama. Ito ho pala ang paraan na ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi sa Roma, pakinggan ho natin, ang kapitulo ay 10, ganito ang wika ng Biblia. Ang talata ay 14 hanggang 15. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyang mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Dahil ang Panginoong Jesucristo po ay nasa langit na, hindi natin mapapakinggan ang kanyang mga pangangaral at pagtuturo patungkol sa kaligtasan. Sa talatang ito ho ay nagpapahayag na may ginawang paraan pa pala ang Diyos. Na ang sabi, mayroon palang mangangaral, may kakasangkapanin ho pala ang Diyos na mangangaral at ang tao pala ay makakapakinig. Kaya sabi, at paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makakikinig ng walang tagapangaral? Yan palang pagpapadala ng Diyos ng kaligtasan para dumating sa lahat ng tao. Yan pala ay may kakasangkapanin ang Diyos na may mangangaral pala para makapakinig ang tao. Lahat ng tao sa sanglibutan ay para makapakinig ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. At ang sabi, at ang mangangaral pala ang wika, at paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? May mga sinugo ho pala ang Diyos. May mga sinugo. At ito ho palang mga sinugo ng Diyos ay, sabi sa Roma 10, ang verse nito ay 8. Datapat anong sinasabi nito, ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso, sa makatidbagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Ito palang mga sinugo ng Diyos na magsasalita ng salita ng Diyos. Sila pala ho ang tagapangaral. Sila ang mangangaral ng salita ng Diyos na sasampalatayanan ng tao. At ang mga sinugo ng Diyos, ang sabi sa Juan 3, talata ay 34. Basahin po natin ang banal na kasulatan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Kaya maipapadala lamang ng Diyos at matatanggap lamang ng tao ang padala ng Diyos na kaligtasan sa lahat ng tao kapag ka merong mapapakinggan ang tao na pangangaral. At ang mangangaral na magsasalita at magtuturo ng salita ng Diyos para dumaloy at maipadala ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa lahat ng mga tao. May mga sinugo ang Diyos na mangangaral at magsasalita ng Diyos. Dahil binanggit yang ang mangangaral ay sinugo ng Diyos,
para ang tao makapakinig at makasampalataya. Ang tanong ho ay, sino itong mga tinutumbok ng Diyos na kanyang mga sinugo na mangangaral? At ito palang mga sinugo na ito na mangangaral, sila palang instrument ng Diyos para dumating at maipadala sa lahat ng mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoon. Sino ho itong mga sinugo ng Diyos na magsasalita ho ng salita ng Diyos? At ang Biblia ay hindi maaaring magsinungaling. Pakinggan ho natin ang katotohanan ng sino ang mga sinugo ng Diyos na magsasalita at mangangaral ng salita ng Diyos. At ang laman ng kanilang pangangaral ay para maipadaloy, para matanggap ng tao ang regalo ng kaligtasan ng ating Panginoon para sa lahat. Ito pala ang mga sinugo na kakasangkapanan ng Diyos. Lucas 11:49, pakinggan ho natin. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Ang propeta ay sinugo, mangangaral ng Diyos sa lumang tipan. Kaya ang bayang Israel, pag nagkakasala at nakapakinig sila ng pangangaral mula sa bibig ng tunay na propeta sa lumang tipan, sila nagsisisi. Sila ay napapatawad, gumagaling kapag sila may karamdaman, napapatawad pagka sila ay nasa kasalanan, pag nagsisi, at naliligtas sila sa paraan ng Diyos na kanilang ginagawa. Sa lumang tipan niyang propeta ang mangangaral, ang sugo, tagapagsalita ng salita ng Diyos, ay sa bagong tipan ang mga apostol. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga apostol, sapagkat nang ang Panginoong Hesukristo ipinanganak ni Maria at ang Panginoon ay lumaki sa edad ng 30 bago siya mamatay sa krus at mabuhay na maguli. Ang Panginoong Hesukristo tinawag din palang apostol. Kaya ho pala ang Panginoon hindi lamang tinawag na Diyos, hindi lamang siya tinawag na bugtong na anak ng Ama, hindi lamang tinawag ang Panginoong Hesukristo na tagapagligtas, kundi ang Panginoon ay tinawag din na apostol. Pakinggan na sa Hebreo 3 ang talata 1, kaya nga mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. Ano ang patutuo ng Biblia? Inyong isipin ang apostol. Ang apostol, dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. Kaya pala si Jesus ay punong apostol, sapagkat siya'y tinawag ding apostol. Kaya ang Panginoon nangangaral. Kaya ang aral ng Panginoon, apostolic doctrine ang dala ng Panginoon. Kaya yung pagpapadala ng kaligtasan para sa lahat ng tao, kaya tama ang Biblia. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay tinawag na apostol, kaya siya nangangaral. Hindi lang siya tinawag na anak ng Diyos. Hindi lamang siya tinawag na tagapagligtas. Maraming itinawag sa Panginoon, pero ang katotohanan, kung ang Panginoon ay tinawag na apostol, nagsusugo rin siya batay sa kanyang karunungan. Kaya anong sabi sa Lucas 11:49? Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo siya ng propeta sa lumang tipan yan, mangangaral ng pagliligtas ng Diyos sa lumang tipan. At ang sabi, mga apostol, yan ang mangangaral, instrumento ng Diyos. Apostol, mangangaral ng kaligtasan sa panahong ito ng bagong tipan. Kaya dahil ho tayo ay sakop pa ng bagong tipan, hindi pa naman nagaganap ang huling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis, sakop pa tayo ng bagong tipan. Kaya habang ang Diyos ayon sa kanyang karunungan ay magsusugo siya ng apostol bilang tunay na legit na mangangaral, sila ang instrumento para maipadala ang legit na kaligtasang matatanggap ng tao kapag ang mapapakinggan ng taong pangangaral patungkol sa kaligtasan ay mga legit, mga tunay na instrumento, mga tunay na sinugo na ang sabi sa Lucas 11:49, sila pala ay mga tinatawag na apostol. Yan ang mangangaral sa banal na kasulatan. Praise the Lord. Kaya ito palang mga apostol ayon sa karunungan ng Diyos, sila pala ay tagapangaral at inutusan
ng dakilang tagubilin. Kaya pakinggan po ninyo, yan palang dakilang tagubilin ay iniutos ng Panginoon sa kanyang mga apostol. At ayon sa karunungan ng Diyos, patuloy siyang magsusugo ng mga apostol. Kaya hanggang sa ating panahon, ayon sa karunungan ng Diyos, nagpapatuloy ang kanyang pagsusugo at pagkasangkapan sa mga apostol na kanyang susuguin. Kaya ibinigay sa kanila ang Great Commission nang sabi sa Marcos 16, talatang 15-16. At sinabi niya sa kanila, magsiyon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal o mangangaral. Mangangaral, yan ang utos, yan ang dakilang tagubilin sa mga apostol at sa kakasangkapanin pa ng Diyos ng mga apostol batay sa kanyang karunungan. Ang sabi, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Mangangaral. At tiyak sa kanilang pangangaral, ang sabi, verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dapat ang hindi sumasampalataya ay parusan. Kaya ang tunay ho palang legit na tagapangaral ng kaligtasan, hindi kung sinong mangangaral lang, kundi ang sabi, ang legit ay yung sinugo ng Diyos batay sa kanyang karunungan. Ang sugo ng Diyos ay mga apostol sa bagong tipan. At hanggang sa panahon natin, sakop tayo ng bagong tipan. Kaya ang legit para matanggap ng tao ang dakila at tunay na pagliligtas ng Diyos, kailangan ang mangangaral ng salita ng Diyos, mga sinugo ayon sa karunungan ng Diyos, mga apostol sa ating panahon. At sa kanilang pangangaral, maraming sasampalataya. Sapagkat legit ang pagsampalataya ng tao, sapagkat tunay ang mangangaral. Legit din na matapos ang tayo sumampalataya, antimano ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya yan ho palang kaligtasan ay ang instrumento ng Diyos para maipadala ang legit at tunay na kaligtasan ng Panginoon o pagliligtas ng Panginoon ay yung mga tunay na sinugo ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At may mga talata pa rin ho sa Biblia na hindi lamang sila sumampalataya, kundi sila ay nabautismuhan. Yan ang sabi, una, mga taong halimbawa nang sila ay nakapakinig ng pangangaral, sila ay sumampalataya at nabautismuhan ay naligtas. Yang bating sa gawa, aklat ng mga gawa, kapitulo 8, talatang 34 hanggang 39, mga bating nangangaral. May nangaral sa kanya si Felipe, at nang makita ng bating ang tubig sa kalsada, ang sabi ng bating, Felipe, narito ang tubig. Ano ang dahilan? May hadlang ba upang hindi ako mabautismuhan? Bumaba sila ni Felipe at ang bating, matapos na sumampalataya sapagkat ipinangaral ni Felipe si Jesus sa bating, nabautismuhan ang bating matapos siyang makapakinig at sumampalataya patungkol sa Panginoong Jesus na ipinangaral ni Felipe. At maging si Lydia, negosyante ito, mangangalakal. Si Lydia at ang kanyang sangbahayan ay matapos na makapakinig ng pangangaral ng apostol sa panahon niya, hindi lang siya sumampalataya, kundi siya'y nabautismuhan. Yan ang sabi sa Acts 16, talatang 13 hanggang 15. Si Cornelio, siya ay leader ng pulutong Italiano. Sundalo si Cornelio, leader. Pero nang siya ay sumampalataya, sapagkat siya ay napangaralan ng apostol sa kanyang panahon. May apostol siya noon. Nakapakinig siya ng pangangaral. Yan ang sabi sa Acts chapter 10, verse 44 hanggang 48. Hindi lamang siya sumampalataya sapagkat siya nakapakinig ng pangangaral, si Cornelio nabautismuhan din. At ano pa? Ang bantay bilanggo. Meron pa, halimbawa, bantay bilanggo. Sa Gawa, kapitulo 16, talatang 25 hanggang 33. Ang tanong ng bantay bilanggo. Ang tanong, ano ang gagawin ko para maligtas? Ang sabi ng apostol na nangaral, yung nakabilanggong apostol doon, ang sabi,
sumampalataya ka at ang iyong sangbahayan ay maliligtas. Hindi lang sila sumampalataya, nabautismohan din yun. Tumanggap ng kaligtasan. Pastor Butch, bakit sa kaligtasan, matapos ng tao sumampalataya, nagsisinabautismohan, bakit ang tao ay dapat pang bautismohan? Sapagkat yung palang bautismo, na kung bakit ginagawa matapos na siya sumampalataya, ay bakit ginagawa na ang tao ay bautismohan pa? Sapagkat ang magbabautismo pala niyan ay mga taong may karapatan na tinanggap mula sa ating Panginoon. O, diba sabi sa Lucas 11:49, ayon sa karunungan ng Diyos, yung mga sinugong apostol, silang may karapatang mangaral. At sa kanilang pangangaral, sila rin ang may karapatan o ibinigay sa kanila ang karapatang magbautismo. Eh bakit dapat bautismo ng tao matapos na makapag pangangaral? Sapagkat yung bautismo pala, ang sabi sa Lucas, ang kapitulo ay 7, ang talatay 30, yan pala ay utos, yan pala ay payo ng Diyos. Kaya ginagawa ng mga apostol. Matapos sila makapangaral at may sumampalataya, may nagsisi, babautismahan. Utos, payo pala ng Diyos yan, yung bautismo. Kaya ginagawa yan ng mga legit na mga sinugo, mga tunay na sinugong apostol ayon sa karunungan ng Diyos. Pakinggan po niyang sabi, datapot pinawalang halaga ng mga Pariseo at ng mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos. O, pinawalang halaga ng mga Pariseo at ng tagapagtanggol ng kautusan ang payo ng Diyos. Ano yung pinawalang halaga? Ano yung hindi nila pinahalagahan? At hindi sila napabautismo sa Kanya. Kaya may mga tao talaga na pag hindi nakaunawa ng kalooban ng Diyos, ang iba hindi nagpapabautismo. Pero yung tupa na nakaunawa ng pangangaral na dala ng mga tunay na legit na apostol na sinugo ng Diyos ayon sa Kanyang karunungan, yung napangaralan ng mga tunay na sinugong apostol, sila ay inilaan upang magpasyang magpabautismo. Kaya ang bautismo hindi ho yan ipinipilit. Ginagawa lang ang bautismo matapos na ang tao ay makapakinig ng makalangit na pangangaral na iniaaral ng mga tunay na sinugong apostol ng Diyos ayon sa Kanyang karunungan. Ano ang karunungan ng Diyos na mga ngaral? Apostol ang Kanyang sinusugo. Purihin ng Panginoon. Kaya maliwanag na kung bakit ang tao matapos sa sumampalataya ay binabautismuhan. Sapagkat yung bautismo pala nagliligtas. Kasama yan sa pagliligtas ng Diyos. Kasama yan. Nang tao hindi lamang sumampalataya magsisi, kundi siya ay babautismuhan. At yung mga binabautismuhan, yan ay nagpapasya batay sa pagkaunawa nila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pakinggan po niyo ang sabi sa Marcos. Ang kapitulo ho ay 16. Ang talata ay 16 na ang bautismo pala kasama sa pagliligtas ng Diyos. Anong sabi? Ang sumasampalataya at mabautismuhan. Hindi ho yan magkahiwalay. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Magkasama pala yan. Kaya kabahagi sa pagliligtas ng Diyos. Matapos ang tao ay sumampalataya sapagkat siya nakapakinig ng pangangaral ng mga tunay na sugong apostol. Sasampalataya siya, magsisisi, at magpapasyang magpabautismo. Ngayon, yang bang bautismo talaga ay legit na nagliligtas? Yang bautismo, legit ba na nagliligtas yan? Kasama ba yan sa pagliligtas ng Diyos? Opo. Pakinggan po rin sabi sa unang Pedro 3. Ang talata ho ay 21. Ganito ang wika ng banal na kasulatan. Na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas. Ngayoy nagligtas. Sa makatid bagay ang bautismo. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. Kaya legit na kapag katunay na sinugong apostol ang mga ngaral ng salita ng Diyos at mapapakinggan ng tao, magpapasya ang tao na siya'y magpabautismo. At ang bautismo pala, hindi yan hiwalay sa pagliligtas ng Diyos. Ang bautismo pala, kasama yan, buo yan. Sumampalataya magsimabautisman, kasama pala yung bautismo sa pagliligtas ng kaluluwa ng tao. Anong sabi?
ngayoy nagligtas sa makatitbagay ang bautismo. Kaya ang bautismo kasama sa legit na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga kaibigan, mga kapatid namin sa pangalan ng Panginoon, nawa maunawaan po ninyo, hindi lahat ay makakapangaral ng tunay na kaligtasan. Sa mga talatang binanggit ko, legit at pinapatunayan ng Biblia, na kung merong makakapangaral ng legit at tunay na ebanghelyo, ang sabi ayon sa karunungan ng Diyos, ang kanyang mga sinugong apostol. Kaya tayo'y sakop ng bagong tipan. Kaya ang Diyos batay sa kanyang karunungan magsusugo siya ng apostol. Yun ang tunay na legit na instrument by God para mangaral ng tunay na kaligtasan. Kaya pag ang apostol at ang kanyang mga kasamahan na sinugo ang mapapakinggan natin ang kanilang pangangaral, tiyak, hindi ho tayo mapapa-impyerno. Tatanggap tayo ng tunay na legit na pagliligtas ng ating Panginoon sa ating mga kaluluwa. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord.